Sabi ho dito, no? Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, TRO, a writ of preliminary injunction or a status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorization. Ano ho ba yung status quo ante order? Iyan ang kalagayan o sitwasyon bago ihain ang petisyon. Iyan. Okay. In short, walang gagalaw. Walang gagalaw. Yung TRO, huwag niyong gawin. Ito, wala munang gagalaw. So, Okay. yun. Sige po. Iyan ang So, ibig sabihin, wala mo nang gagalaw. Nangangahulugan na kung ikaw si NBI, ako si pulis, ako si local Interpol, ay hindi ko ipatutupad ang arrest warrant na ito labang kay Senator Bato kasi walang galawan. Oo, ganun nga. In effect, ganyan. Pero wala nga, tama ka. Mm-mm. Parang contradictory, ano? parang sinasabi mo sa una, huwag niyong pagawa sa kanila ito, pero ibalik natin status quo ante, ibalik natin ang status bago ito nangyaring petition na ito. Opo. Pero in short, pero ang nangyari, wala namang ginawa ang ating Korte Yes, Suprema. opo. Yun ang gusto nilang mangyari. Maglabas ng Supreme Court ng TRO or ay status quo ante order pero hindi pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman at pinagkokomento pa muna ang mga respondents, yung tanggapan ni Presidente, right? Ano po din? And then, pag sagot nila, meron din pong non-extendable na 3 araw si Senator Bato para po sa kanyang reply. Tama po ba yun? Tama. Bali, 6 na araw to. 6 na araw ito. 6 na araw lahat. At pagkatapos, siguro magre-resolve na ang Korte Suprema. Okay. Ayan. Sige po, marami po ang kaisipan dito din, no? Yung mga nagtatanggol kay Senator Bato, ginagalang po natin yan, mga abogado niya. Kapag ganyan na walang inilabas na TRO, walang aksyon sa aming mga petisyon, sa aming kahilingan, dapat hindi mo na kayo gagalaw. Huwag niyo munang aarestuhin itong aming kliyente. Hindi kayo dapat mag-serve ng warrant na yan. Kasi nga, we have to respect yung Supreme Court sa kanilang kautusan na magsumiti muna tayo ng ating mga argumento. Okay. Ibang sitwasyon yan. 'Di ba, Ted, no? In short, itong notice ng Korte Supremang ito, ang inuutos lamang, gumawa kayo ng sagot. Pagkatapos niyang gumawa ng sagot, yung kabila naman, sumagot ka. Tapos na. Pero wala itong inuutos na tumigil kayo, mag-status ante kayo. So ano ang ibig sabihin nun? Technically, pwedeng hulihin si Senator Bato. Wala silang lalabagin na kautusan ng Korte Suprema. Kaya lang narinig nga natin kahapon, sabi ni Remulla, hindi daw sila pumunta doon para arestuhin si Senator Bato. Pero technically, walang hadlang. Walang makakahadlang ngayon sa NBI para hulihin si Senator Bato. Iyan ang significance niyan. So nangangahulugan, in the absence of a TRO or status quo ante order, pwede naman na iserve yung arrest warrant. Pwedeng gawin. Yan po yun. Technically, kaninyo ha, din kayo po nagsabi niyan, technically, pwede pa rin iserve yung warrant. Oo, totoo yan, Ted. Kasi itong TRO, normally kung i-issue yan, ibig sabihin, sa unang tingin, may nakita ng pagkakamali prima facie ang Korte Suprema. Therefore, nung walang TRO, it's the reverse. Wala kaming masyadong nakikitang sapat na argumento. So, yun, di ba? Kaya magsagot kayo, pagbibigyan namin kayo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.